beloved preacher, that Brother Mario Nabal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless you po, beloved co-preacher. Beloved Brother Mike. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay magkaisa muna manalangin sa ating mapagpalang Diyos. Dakilan mapagpalang naming Ama, Diyos sa magparin sa lahat sa pangalan ni Jesus, may sa pamalapay noon. Sa umagang ito, tapos pusong pasalamat ang aming pinahabot sa iyo, malapay noon, sa patuloy mong paglagis sa bawat malalang kawain. At muli sa pagkakataong ito, kami po ay sama-samang humingi ng patawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakamali. Patawad po, malapay noon. Sa pangunang panalangin namin, malapastor naman sa pag-aaral ng salita, laisan mo't kahabagan ng ibang lingkod sa pagkasaka na akin, wala po ako magagawa. Ikaw pong maglagay ng salita sa aking malabi na aking sambitin, magsilbi ng pala sa lahat ng aking minamahal, inibig na mga kapatirang narito at away ito. Mahal ko na may kasamang pag-ibig at kapangyarihang buhat sa iyo. Pagmalayan kami lahat, mahal na Panginoon, at minsan pa, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyo ng unihat lang, kasot in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. The highest praise, glory, honor, power, and majesty belongs to our loving God, our dearest Jesus Christ, the one true God. Amen. And we give the full honor to our beloved parents in the Lord. We always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved, honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to all the beloved Hul Almeda family. Praise the Lord. Beloved Phil, beloved Rain, baby Aliyah, praise God. To my beloved co-preacher, to you all, my beloved brethren, have a blessed overnight prayer service po sa inyong lahat. Lahat ng gising, magsabi po ng praise the Lord. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon at muli tayo po ay nagkasama-sama sa ating pagsamba sa ating mapagpalang Diyos na buhay. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. At sa umagang ito mga minamahal, bago tayo dumako sa pag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon, ay binabati natin ng maligayang kaarawan po ang ating beloved Brother Gio. Andiyan po ba? Amen. Happy birthday po mga kapatid. Si baby Phoenix. Birthday kahapon. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Diyos ang magpala sa inyo. Patuloy bigyan ng kalakasan, kalusugan at patuloy na panghawakan ng mahal na Panginoon at magamit sa Kanya pong banal na ubasan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bawat isa atin mga minamahal, narito tayo ngayon dahil sa pagsamba natin sa ating pinakamamahal Panginoon na kung saan kasama yung pagtsatsaga. Lahat ay magsabi ng Amen. Dahil minsan sa ganitong panahon at sa ganitong pagkakataon, dito tinitingnan ng mahal na Panginoon yung mga Kristiyano na talagang ipinagtatrabaho ang kaligtasan. Amen. Dahil sa buhay ng Kristiyano mga minamahal, maraming mga bagay na tayong pinagdaraanan. Sa mga bagay na ating pong ipinagtatrabaho, yung ating pong mga kaligtasan. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, handa po natin ang ating mapakinig. Ganun din po ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po sama-sama mag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para po sa unang talata natin babasahin, buksan po natin at ating po itong matatagpuan sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 57 hanggang 58. From the first book of Corinthians, chapter 15, verses 57 and 58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Amen. Ayon po dito sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata ay 15, ang talata ay 27 hanggang 28. Natapuat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakwan po natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. God bless you po mga beloved Bible readers. Praise the Lord. Diyos ang magpala sa kanyang banal magparihan salita. Ang ating pong tema sa umagang ito mga minamahal, perseverance and steadfastness in faith. Lahat po magsabi ng Amen.
pagtitiyaga at katatagan sa pananampalataya. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon sa ministeryo ito, mga minamahal, ay mapapansin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ay hinubog tayo ng ating beloved parents in the Lord sa pagitan ng pananampalataya. Lahat ay magsabi ng Amen. Doon po natin napatunayan na kapag ang isang tao ay nagtiwala sa pamagitan ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon ipinakikita ng Diyos yung kanya pong kapangyarihan. Kaya sabi rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, dapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat isa sa atin, mga minamahal, tandaan natin, wala tayong kakayanan upang atin pong mapagtanggumpayan ang mga problema, mga pagsubok, mga iba't ibang klaseng karamdaman na dumaraan sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Amen? Maraming tao nagtitiwala sa kanilang sarili, sa kanilang kapangyarihan at maging sa kanilang kakayanan. Ngunit sa mga tunay na Kristiyano, lalo na sa nasa Jesus Miracle Crusade, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanilang pagtitiwala ay walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay victorious Christian na tinatawag. Dahil sa mga bagay na ating pinagdaanan, maraming mga Kristiyano dumaan sa matinding pagsubok. Dumaan sa mga iba't ibang klase ng karamdaman na talagang wala ng kagalingan. Ngunit dahil sa pananampalataya sa mahal na Panginoon, ang Diyos ang nagbigay ng pagtatagumpay. Lahat may magsabi ng Amen. Marami tayong nababalitaan na ating mga kababayan kapag sila'y dumating sa kanilang buhay, yung tinatawag na karamdaman na wala ng kagalingan dahil walang pananampalataya, walang Diyos na buhay na tinatawagan, ang kanilang solusyon, kitlin ang kanilang buhay. Lahat ay magsabi ng Amen. Nakakahabag yung ganong bagay, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga salamat sa mahal na Panginoon, nakilala natin ang Diyos. Nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo nagtiyaga. Kung siguro hindi tayo nagsumikap, mga minamahal, na ihakbang yung ating mga paa patungo sa gawain ng mahal na Panginoon, baka ang iba sa atin, mga minamahal, nandun pa rin sa lusak ng pagkakasala. Kaya kasama yung tinatawag na pagtiyaga, mga minamahal. Yung bagay na ihahakbang mo ang iyong mga paa patungo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil doon makikita ng mahal na Panginoon yung pagsusumikap ng kanyang mga anak sa kabila ng may pagsubok, sa kabila ng may tinataglay na problema, patuloy pa rin niya na sinusunod, patuloy pa rin niya na tinatalima ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen. Ano ang sabi ng talatang ito, mga minamahal? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung bagay na ginagawa natin ito, malaking kabuluhan ito, malaking pakinabang ito sa bawat isa sa atin. Lahat may magsabi ng Amen. Dahil ang sabi dito, mga minamahal ni Apostol Pablo, laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Bagamat minsan may pagsubok, natural po yun, mga minamahal. Lahat may magsabi ng Amen. Kumbaga sa sino bang mahilig mag-bake dito? Ayun, si Sister Rose. Sa pagbe-bake, siguro, pag magbe-bake ka, maraming ingredients, di ba? Sister Rose, tama ba? Oh, may measurement pa. Talagang para accurate ba? Amen? Amen. At doon sa ganung bagay, mga minamahal kong mga kapatid, hindi naman puro matamis lang. Kinakailangan, meron din kaunting alat. Lahat may magsabi ng Amen. Amen. And then, sa bawat ingredients, mga minamahal kong mga kapatid, yung bagay na ito, pagka isa-isa mo lang itong titikman, ay hindi ka masisiyahan. Lahat may magsabi ng Amen. Pero kung ito ay magiging magkakaroon ng pagsasama-sama, magmimix ito, mga minamahal ko mga kapatid, at habang tumatagal,
andun po sa process na ito po ay niluluto. Lahat may magsabi ng amen. Dadaan sa apoy. Pag ito'y naluto na, mga minamahal ko mga kapatid, doon mo na ngayon malalasahan yung sarap. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya sa bawat isa, mga minamahal, may isang Kristiyano kasi nasasabi niya, ayoko nang maglingkod sa mahal na Panginoon. Kasi yung pagsubok ko na dinaanan ng nakaraan, narito na naman. Lahat may magsabi ng amen. Tandaan natin mga minamahal mga kapatid, ang kaaway, walang ibang, kumbaga, walang ibang aatakihin yan kung hindi ang mga tunay na Kristiyano. Yung mga tunay na nagpapahalaga sa kaligtasan. Lahat may magsabi ng amen. Sa madali sabi mga minamahal sa ating buhay bilang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung proseso ng bagay na ating ipinagtatrabaho, kasalukuyan tayong lumalakad sa pananampalataya, yung pagsubok, yung problema, yung masamang karamdaman, magkakasama po yan mga minamahal ko kapatid na niluluto sa apoy mga minamahal ko upang kung ito dumating sa tamang oras at pagkakataon, ang Diyos ang magbibigay ng pagtatagumpay. Doon mo malalasahan na napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng amen. Sa bawat isa sa atin, anong sabi ng Biblia? Kung ating babasahin yung sinasabi po ng Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 10, kaya hindi po, mga kapatid. From the book of Hebrews, chapter 6, verses 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, and that ye have ministered to the saints, and do minister. Amen. Ayon sa aklat ng mga taga-Hebreo, ang kabanata ay 6, ang talata ay 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Diyos sa magpala sa kanyang banal mga perinsalita. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Lahat may magsabi ng amen. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang ating mahal na Panginoon, tandaan natin mga minamahal mga kapatid, kapag ka ang Diyos ay nangako, Kanya po itong tutuparin. Amen. Sa pagtupad sa pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal mga kapatid, mayroong tamang oras at pagkakataon upang ipagkaloob sa Kanya pong mga anak. So, ibig sabihin mga minamahal, sa ating buhay bilang naglilingkod sa mahal na Panginoon, ating pong makikita na ang pangako ng mahal na Panginoon ay tinutupad sa kanyang mga anak na patuloy na tumatalima. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan. Yung bagay na ginagawa natin ito, mga minamahal ko, ito'y pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita ng mahal na Panginoon yung pagtitiis ng bawat isa. Yung iba malayong pinanggagalingan, mga minamahal. Lahat may magsabi ng amen. Yung iba nakikipagbaka sa madudulas na daanan, mga minamahal, sa malamig na panahon. Ngunit naririto, nagpupuri, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yan lilimutin ng ating dakilang Diyos. Lahat may magsabi ng amen. Kaya nga, sa ating buhay, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi liko ang mahal na Panginoon upang limutan ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. At hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ay dito natin makikita, mga minamahal ko, na kapag ang isang Kristiyano gusto ay langit, ibig sabihin, bawat bagay kanyang pagsusumikapan dahil ang langit o ang buhay na walang hanggan hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan ng gaano man kalaking salapi. Tandaan po natin yan, mga minamahal ko. Lahat may magsabi ng amen. Kaya nga tayo, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, tandaan natin, simula nang tayo ay makakilala sa mahal na Panginoon. Tandaan niyo po ito. Nung tayo makakilala sa mahal na Panginoon, mabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus.
doon na magsisimula yung pagiging ikaw at ako ay mayaman sa harapan ng mahal na Panginoon. Bagamat yung yaman natin ay hindi nakikita, mga minamahal ko, ngunit yung buhay na walang hanggan, yung mansyon sa langit na ating mamanahin, hindi ito kayang bayaran at hindi kayang tumbasan ng gaano man karaming salapi. Bagamat dito sa lupa, mga minamahal, masasabi natin talagang tayo, sabihin natin, wala tayong sariling tahanan, pero meron naman tayong sariling mansyon sa langit dahil naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Kung yung napakagandang Bible study natin nung nakaraan kay Beloved Phil, corona pa lang, mga minamahal, di ba? Dahil sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, yung corona ng mga Kristiyano, iba pa yun. Iba pa yung mansyon na ipagkakaloob ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. So, sa atin, yung buhay natin dito, ito'y temporary lang. Lahat naman ng nasa mundong ito, mga minamahal ko, temporary lang. Lahat ng nasa mundong ito. Ang tunay na buhay doon sa piling ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya sa ating buhay bilang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, ano sinasabi ng susunod na talata? Na kung saan matagpuan natin sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. From the book of Galatians, chapter 6, verses 9 and 10. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Verses 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen. Amen. Ayon po sa aklat ng mga taga-Galacia, ang kabanata ay 6, ang talata ay 9 at 10. At huwag tayong mga himagot sa paggawa ng ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga himagot. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Amen. Amen. Lahat may magsabi ng amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia? Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Ibig sabihin, sa bawat isa, mga minamahal, yung ating paglilingkod na ito, mga minamahal ko, ito po ay mabuti. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi lamang yung paggawa ng mabuti sa kapwa, mga minamahal ko, mas lalong titingnan ng mahal na Panginoon yung sinasabi dito sa banal na kasulatan na isang mabuting bagay ang magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay. Na ang sabi dito sa ating nabasang talata, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano po yun? Yung pagpupuri, yung pagpapasalamat, yung pagluluwalhati sa mahal na Panginoon. Kasama yan na hindi natin kapapaguran. Lahat may magsabi ng amen. Minsan, dumarating sa buhay natin dahil may pagsubok, mga minamahal, hindi na natin makuhang magpuri. Hindi na natin makuhang magtaas ng ating mga kamay. Hindi na natin makuhang sumamba. Hindi na natin makuhang purihin at pasalamatan ng mahal na Panginoon. Meron namang ibang mga Kristiyano, mga minamahal, dahil sa matinding pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, ay talagang mainit na nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng amen. Amen. Mainit na dumadalo sa gawain ng ating mapagpalang Diyos. Ngunit ang nakakalungkot, pag nalutas na yung problema, medyo nagpapaisi-isi na. Iyon ang nakakalungkot na bagay. Amen? Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, tandaan natin sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, sabi rito, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Pag sinabing habang may pagkakataon, yung tayo'y malakas. Yung tayo ay nasa katinuan ng ating pag-iisip. Bakit ko nasabi? Minsan, mga minamahal, dahil sa problema,
Iba ng takbo ng isipan ng tao. So ngayon, ito yung pagkakataon. Malayang magpupuri, malayang makapunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Darating ang pagkakataon, darating ang oras, mga minamahal, ipagbabawal yung ganitong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ipagbabawal yung ganitong pagtitipon. Amen? Amen. Whether we like it or not, mangyayari po yan at mangyayari. Kasi, kumbaga, yung pangyayari nung kay COVID noon, kinukondisyon lang yung isip ng tao. Kumbaga, tinetesting muna. Amen? Meron munang testing. Nag-click yung ganung bagay, mga minamahal. Lahat may magsabi ng amen. Amen. Doon sa bansang Sudan, bawal yung Biblia. Pagka nakita ka may dalang Biblia, isa ka sa papatayin. Pag may mga establishment na nagtitinda ng Biblia, walang kaabog-abog, susunugin yung tindahan. Ganon sila katindi. Lahat may magsabi ng amen. So ito yung sinasabi ng Biblia, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Ano yung mabuti? Isang mabuting bagay, yung magpuri at magpasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil kung dumating man ang mahal na Panginoon, dumating man ang dilubyo, dumating man ang ibang klase ng mga kalamidad, mga minamahal, nasasagawain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, dandan tayo na mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat may magsabi ng amen. Kaya sa bawat isa atin, mga minamahal, sa mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang sabi ng talatang ito na susunod sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 39. Kindly po, mga kapatid. From the book of Hebrews, chapter 10, verses 38 and 39. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Verses 39. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Amen. Ay sa aklat ng Hebreo, ang kabanata ay 10, talata ay 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Lahat may magsabi ng amen. Kapag ka pala ang Kristiyano, mga minamahal, ayaw na niyang magpatuloy. Ayaw na niya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun na po yung sign na siya ay babalik sa kapahamakan. Kaya habang may pagkakataon, idalangin natin ang ating mga kapatid. Lahat may magsabi ng amen. Dahil dito, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ang ating ipinagtatrabaho rito, yung ating pong mga kaluluwa. Lahat may magsabi ng amen. Dahil makamtan man ng tao ang kayamanan ng buong sanlibutan, ngunit mapapahamak yung kanyang kaluluwa, baliwala, mga minamahal kong mga kapatid. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Gaano kahalaga ang kaligtasan na tinatawag. Kaya sa bawat isa atin, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos na natutong manampalataya sa Kanya, doon po natin nakita na kapag ka nagtsatsaga ang Kristiyano, nagsusumikap ang Kristiyano, nakikita ng mahal na Panginoon yung kanyang pagsusumikap. Kapag ka dumalangin siya sa mahal na Panginoon, hindi man ngayon tugunin ng mahal na Panginoon, dumarating yung pagkakataon, mga minamahal ko mga kapatid, ipinagkakaloob ng Diyos yung pagpapala na kanyang hinihiling sa tamang oras at pagkakataon. Lahat yung magsabi ng amen. Huwag lamang tayong magsawa na dumalangin sa mahal na Panginoon. Huwag lamang tayong magsawa, mga minamahal ko mga kapatid, na humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na buhay. Ano sabi sa ulit talata, mga minamahal, dito sa unang Timoteo, sa 19, kindly po. Maganda ang ating mga manunugtog at mga awit. Praise the Lord. Hallelujah.
From the book of 1 Timothy, chapter 6, verses 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen. Ayon po sa unang Timoteo, ang kabanata ay 6, ang talata ay 19, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, God bless you mga kapatid, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Lahat ay magsabi ng amen. Ibig sabihin, ang tunay na buhay, yung paparating mga minamahal ko, yung pagkakaloob ng mahal na Panginoon, yun yung tunay na buhay. Kaya nga sabi rito, mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Ano po yun? Yung panahon na pagbabalik ng mahal na Panginoon, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan ang mga anak ng Diyos magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Ano po yung mabuting kinasasaligan, mga minamahal? Ano yung titipunin natin? Yung bagay na ginagawa natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ito po yung nagsisilbing pundasyon, mga minamahal ko, na kumbaga tayo po ay nag-iipon ng bagay upang yung ating mansyon na mamanahin doon sa kalangitan, mga minamahal, mga kapatid. Yung pagtsatsaga natin, iyan po yung nagsisilbing pundasyon para makamit natin yung ating pong mansyon sa langit. Lahat may magsabi ng amen. Dahil ang sabi rito, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Upang tayo, pag dumating ang mahal na Panginoon, alam natin na kung saan ang ating mamanahin ay buhay na walang hanggan. Yun yung tunay na buhay na sinasabi ng Biblia. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa bawat sa atin, mga minamahal, wala pong rason para tayo po umatras o tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kapaghatian, yung kahirapan, minsan mga pagsubok at karamdaman, hindi po yan yung magiging dahilan upang tayo po ay huminto at tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy lamang po tayong lumalo, patuloy tayo na makipagbaka, dumalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Upang kung dumating ang ating mahal na Panginoon, matatan tayo na nagtitipon ng mabuting bagay. Hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Pagkidami mong problema, para bang susuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Walang ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Sasawa, huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ibabangon ka niya muli, kung ikaw ay nagkamali. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Malayo na iyong narating. Purihin ka sa lahat ng bagay. Wala nang babalikan muli. Sa pangabawat mo, mahal na Panginoon. Kaya mo Hallelujah. yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Hallelujah. Hallelujah. Huwag Hallelujah. kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Hallelujah. 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 Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating buhay bilang mga nagtsatsaga, nagsusumikap sa pananampalataya, patuloy po nating ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Higit sa lahat, tayo po ay magpanalanginan na tayo po ay panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala naming Ama, Diyos na mapanginin sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal namin Panginoon Jesus ang mabanal. Minsan pa kami sama-samang dumudulog sa iyong mahal trono ng biyaya. Mahal na Panginoon, narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano mga pangailangan, ipagkaloob mo sa lalo't madaling panahon ayon sa iyong kalooban, sa kagalingan ng masamang karamdaman, kalutasan ng mga problema, katugunan sa mga panalangin. Sa iyo lamang kami umaasa, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kaming mahigpit na panghawakan sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ano mga pagsubok na pinagdaraanan, bigyan mo ng pagtatagumpay, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan at ikaw ang aming tagumpay sa paglilingkod sa iyo. Maging sa mga nakaambang pagpapalang darating, ipagkaloob mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming mahigpit na panghawakan sa aming mga paglilingkod sa iyo. Maging ang mga kapatid namin na hindi na nakadadalo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo pong ipaalala sa kanila ang kabutihan at kagandahang loob na ipinagkakaloob mo sa patuloy na nagsusumikap at nagtsatsaga upang ipagtrabaho ang kaligtasan, o Diyos. Hallelujah. Sama-sama mo kaming kuhanin, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong muling maligayang pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, o Diyos. Ito ang aming samanalangin sa matamis, makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sa ating masiling mga minamahal, kung may problema tayo, taas ang dalawang kamay. Kung mayroon tayong masamang karamdaman, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ulo, yung kaliwang kamay, doon sa parte ng katawan na may karamdaman bilang point of contact. Sama-sama tayong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa pagkakataong ito, alam namin walang imposible sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng aming mga kamay, sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, sa iyong matamis na pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, aming sinasaway lahat ng masamang karamdaman sa aming kapatiran. Lumayas kahit gumaling sa pangalan ni Jesus. Demons of infirmity, sickness and diseases, leukemia, TB, diabetes, demons of cancer, tuberculosis, paralysis, hypertension, arthritis, build in Jesus' name, vices
is begun. Problems be solved and be hatred. Pride of life cast out in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Pananakit ng katawan, sakit ng ulo, nagnatrangkaso. Hallelujah. Palalabo ng paningin. Cast out in Jesus' name. Hatlang sa palang darating. Cast out in Jesus' name. Be blessed. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po ay sama-sama pong tumayo. Tatalon tayong 3 beses, sabay sigaw po na hallelujah. Praise the Lord. Wala pong magbibiro. Buong kalakasan, may pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Bless you, mga minamahal. Makaupo na po kayo sa upuan at yan po natapos ang ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. At tayo padadako sa ating mga announcement. Binibigyan